Dahil meron silang tinatawag na Savior. Amen? Ang Savior sa pamilya, mga kapatid, ay walang iba ay isang mabuting ama. Amen? Isang mabuting husband na masigurado niya habang siya'y nabubuhay ay i-guide niya ang kanyang pamilya na ibinigay ng Panginoon at dalhin sa Panginoon at makita niya na hindi lang siya, kundi ang kanyang buong sangbahayan ay makarating sa rightful position. Amen. Lalo sa mensahe na to. Kaya pagpalain kayo mga kapatid sa araw na ito. Amen. Saan man kayong lugar, no? Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano man ang mga pagsubok, trials, even sa ating mga kalusugan ay patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Amen. At sa walang pagkatagal ay tayo ay lumako na ito sa mensahe at ito yung part 2 ng ating message, no, na ating pinag-aaralan. Amen. The Lamb's Book of Life. Amen. At basahin ko uli ang ating scripture para maalala natin yung tatlong scripture na mahalaga na maunawaan natin upang makuha natin yung context of the text. Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Hebrews chapter 10 verse 1. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect. And last scripture, Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Sino yung Him na i-worship? Amen? Whose names are not written in the book of life, slain from the foundation of the world. Kaya ang ating mensahe ay yung message mismo exactly what the Branham, the Lamb's Book of Life. Amen? Nakashare ba to? Naka-record na. Okay. At merong question kayong may encounter, no? Maging sa Google, Book of Life and the Lamb's Book of Life, ay sila ba ay the same or difference? Siguro meron tayong kasagutan dito na kukunin natin dito sa Sabdician Church Age. Okay? At ang Sabdician Church Age ay hindi ito mismong bibig ng propeta. Ito ay kamay. Ito ay writings ni Brother Lee Vail. Yung exposition of the church age, hindi yan tape, kundi yan ay writing na ginawang booklet. Yung spoken word, di ba, ito yun naman yung tape, from magnetic tape, na translate to print form. Amen. Ito namang the exposition of the seven church ages, ito ay writing directly ni Brother Lee Vail. But yung inspiration ay kinuha niya sa message ni Brother Branham. Kaya mapansin niyo yung grammar, hindi grammar ng isang William Branham, kundi grammar ng isang theologian. Dahil talagang napaka-fluent, napakalinaw ng English doon. Kaya marami mga nagsasabi, sinabi ng Brother Branham dito sa exposition to seven. Wala pong exposition to seven church ages preaching si Brother Branham. Meron siya seven church ages. That was 1960 or 1961. Ito po ay 1964 na sinalin. So ang nagsulat niyan ay si Brother Lee Vail. Okay? At hindi natin sinasabi na yan ay mali. Of course, as a reader, ay may nakikita tayo na mga na-miss, no? Nagkamali at maging si Brother Lee Vail, bago siya mamatay, ay humingi siya ng tawag na pag-amin sa meron siyang 3 major mistake na nasabi dito sa 7 church ages. Amen. So sabi dito sa 7 church ages, sa writings ni Lee Vail, upang sagutin natin yung tanong,
na Book of Life and the Lamb's Book of Life? Difference? Or yan by the same? Sabi dito ay nilibel, to begin with, there is no basis for the claims that the Lamb's Book of Life is not the same as the Book of Life. The Book of Life might be called the Lamb's Book of Life or Christ's Book of Life, or even Thy Book and Book of the Living. Only names are written in it. Then yung scripture nga na ginagamit natin, Revelation 13:8, doon kinuha. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Yung image of the beast. Yung beast kasi meron siyang image. At ang hindi magsamba doon, ang hindi mag-worship doon, ay papatayin. Kaya lahat ng maiiwan sa rapture, kahit ang foolish virgin, ay iobligahin silang sumamba. Pero hindi sila sasamba, kaya papatayin sila. Amen? Kaya kung sino man ang iligtas ang kanyang buhay sa panahon ng Great Tribulation, sasamba sila. Amen. Yan ay Sunday din. Araw ng pagsamba. Kapag naiwan tayo dito, kung ayaw nating patayin, susunod tayo sa araw ng pagsamba. Whether you like it or not. Diba? Pero ngayon, dahil Gentile dispensation pa, no? At alam natin, gaya ng pinit si Brother Felix about sa Gentile dispensation, ay numbered na. No? Gentile dispensation is numbered. Okay? Malapit na magsara. Kaya papasok muli, magtutuli uli ang orasan ng mga Jews. Nung pumasok ang Gentile dispensation, pasamantala nag-stop ang orasan ng Hudyo. Kaya ang orasan talaga, mga kapatid, ay ang Gentile dispensation. Ang orasan ng Hudyo ay pasamantalang tumigil nung pumasok ang Gentile dispensation. At ang Gentile dispensation ay numbered na. At any time, any day, maybe next year, maybe next month, ay dumating na ang Panginoon. Amen? Kaya dito ay sinabi dito ni Libel na walang basihan ang claim na may nakiklaim na ang Lamb's Book of Life at ang Book of Life na parehong minimension sa Bible ay hindi pareho. Meaning yan ay the same. Amen? So, diretso na tayo mismo sa message ni Buddy Branham sa The Lamb's Book of Life. At ito yung part 2 na. Dahil yung part 1 ay na-focus tayo doon sa Cadillac. Di ba? Na kung saan ay matagal tayong napaniwala na si Buddy Branham walang Cadillac, hindi niya tinanggap. Di ba? Nakita natin na tinanggap niya pala. Dahil nabili na eh. At sabi ni Buddy Branham, God's provided way. Pinrovide sa kanya yon dahil ito ay kagalakan ng isang billionaire na si Arcelian dahil gumaling ang kanyang wife sa cancer, sa breast cancer. At nag-love gift siya kay Buddy Branham for a service. Dahil nakita niya luma na eh. At si Buddy Branham ayaw niya ng ganong sasakyan. Kaya sabi niya, Ford na lang ang ano mo. Iba na lang, ayaw niya. Kasi nga ayaw niya na makita siya na Buddy Branham ay bumababa sa kanyang Cadillac. Samantalang yung kanyang mga people sa Arkansas ay nagbubuhat ng sako ng bulak, di ba? Ang kinakain, taba ng ham, tapos mais, tapos siya ay sasakay sa Cadillac. Pero wala na nagawa si Buddy Branham. So eventually, tinanggap niya na rin ang deliver sa kanya ng Vice President ng Christian businessman. Amen. At ibinigay, inabot sa kanya yung susi, kaya may ebidensya pa. Pero ang end time, pinaniwala tayo na wala Cadillac, hindi tinanggap ni Buddy Branham. Amen. So yun yung naging mahirap kasi kung mga information ay mali na, how much more sa mga doktrina? Di ba? Hindi naman pwede na pagdating ng rapture at nandun ka sa langit at na-meet mo si Buddy Branham. Di ba? Talagang saludo ko sa iyo. Hindi mo tinanggap yung Cadillac. Di ba? Ha? Tinanggap ko. Kasi nabili na eh. Di ba? Diniliver sa bahay, alam naman ay pabalik ko. Di ba? So, hindi pwedeng meron tayong maling unawa pagdating natin doon.
Dadalhin ba natin yung ating mga maling understanding doon? Hindi pwede. Di ba? So dito pa lang, lahat ng maling mga chismis, maling understanding, may correct na. Because this is the house of correction. How much more sa mga doktrina? Kung ang mga information pa lang na yan, tungkol pa lang sa Cadillac, ay mali na, how much more sa mga doktrina? Amen? So dito, mga kapatid, ay ang pulpitong ito ay kinokorek tayo sa mga maling aral, maling turo, maling mga impormasyon apat iba-iba na. Amen? Wala man tayong simbahan, amen, ay ang pinakamahalaga mga kapatid, merong pulpito na nangangaral ng buong katotohanan. Amen? At kung saan man tayo dalhin ng ating buhay, amen, alam natin ang katotohanan. Amen? So, balik ulit tayo sa The Lamb's Book of Life na pinangaral ng Brother Branham, 1956. And exactly ngayon ay June na. June 1, no? Welcome. Di ba? Tayo ay June na. Nasa June. Exactly. Amen. June 3. Ngayon ay June 1 na. So, dito tayo sa paragraph at kahapon ay nanghihingi uli, no, yung ating kaibigan na pastor na kung ano naman daw yung mensahe, no, ano naman yung PowerPoint, di ba? At hindi ko muna pinadala yung PowerPoint na to. Dahil naunahan tayo na ma-i-upload yung message natin last Sunday about sa revealing the man of sin. Nung pinirits kasi natin, yung revealing the man of sin ay wala tayong record. Okay? Dahil nga na-expired yung ating subscription sa Zoom, at I decide dahil nga napakamahal, kailangan bayad ka kagad ng 8,500. So that time, malaking bagay yun. At ako, wala akong kabigatan na ipasan sa inyo yan. Maliban na lang kung kayo ay cheerful giver. Amen? Pero kung kayo din ay katulad natin, lahat tayo ay may mga pangangailangan na mga masigit na importante, ay ayoko na maging kagabigatan pa ito. Amen? Kaya hindi na tayo nag-subscribe doon sa Zoom, no? At ayoko rin na sasabihin ko sa inyo na mag-ambag-ambag. Ayoko na ganoon. Okay? But dahil nga medyo na dahil yung Naga, sila pa yung merong tinatawag na YouTube recording ng mensahe natin. Di ba? Pag pinanood niyo yan, makikita nyo yung mensahe natin. Dahil yun ay sinare ni kumpadre, ni Pastor Tomas. No? E makikita nyo yung PowerPoint natin doon. At talagang yun naman ay blessing for them. At yan ay wala namang magmamayari kasi yan ng mga quotation na yan. Pero yung presentation, mga kapatid, how to present, kung paano ginawa yan, ay property yan ng The Message Tabernacle. So dahil nauna na sila, property na nila yon, YouTube channel na yon. But now, I am gladly to announce na this morning ay meron tayong recording na rin dahil I decided na mag-subscribe na rin dito sa Google Meet. So meron tayong recording today at na-re-record na ito. At of course, wala naman libre, no? Yan ay may bayadan. Yun nga lang, mas magaan to dahil monthly basis. So monthly, nagbabayad tayo ng 600. At hindi ko na ito kukunin kanino man, kundi kukunin ko na lang sa offering dito sa PAX, no? So monthly 600 ay babayaran ko yan dito sa offering sa box dito. Okay? Kaya wala na tayong problema kung paano i-provide yung pangangailangan sa monthly bill, no? Hindi natin kailangan lumahin yan dahil meron namang offering box dito na ay kayang bayaran, ano? Dahil isang buwan naman 600 eh. Hindi katulad ng Zoom, kailangan 8.5 bayaran mo kagad. So mahirap maghagilap ng ganun. Now, dito na tayo sa paragraph 52.
At sabi niya, just remember, don't fail, win some souls. Of course, bago ka mag-win ng some souls, lagi kong sinishare sa inyo, unahin muna natin yung sarili natin, yung kaluluwa natin. Unahin muna natin yung kaluluwa ng ating pamilya, yung kaluluwa ng ating mga anak, yung kaluluwa ng ating asawa, yung kaluluwa ng ating kapatid. Bago ka mag-soul winning sa labas sa field, kahit pa sabihin natin na there's a plenty na i-harvest, unahin muna natin yung sarili nating sambahayan. Unahin natin yung sarili nating sheepfold. Diba na ang sheepfold ba na ito, ang church ba ito ay naka-rightful position na? Yung mga loved ones ba natin, yung mga anak ba natin, nasa rightful position na? Diba? How about their souls? Every Sunday. Kapiling ba natin sila every Sunday? Yung mga kaluluwa ng mga anak natin, kapiling ba natin? O inahayaan natin na magtrabaho na lang sila na magtrabaho every Sunday? Di ba? So, lagi kong sinishare mga kapatid, kahit sa na tayong mga ama, as a father, husband, tayong headship ng family. Hindi ako. Ang pastor ay hindi siya headship. Amen. Ang bawat husband ang headship ng bawat family. Amen. So tayo ang may higit na pananagutan sa araw na yon, sa araw ng paghatol. Kung nagampanan ba natin, nagawa ba natin yung ministry na inilaan sa atin na bawat ama ay pinakalooban ng pamilya na i-guide niya kay Kristo. Amen. Kaya mahalaga ay i-win natin yung mga kaluluwa na yan. Magsimula dito mga kapatid sa pulpito na to, magsimula sa ating sariling pamilya. Okay? Bago tayo lumabas, mag-soul winning sa labas. Amen? But never let that stop you. Remember where it came from above, and win a soul. There that lasts forever. Diba, mahirap naman na share ka ng share sa kaibigan mo, share ka sa labas, nag-i-evangelist ka sa kapitbahay mo, nag-i-evangelist ka sa office mo, pero nakakalimutan natin yung ating mga sariling anak. Kaya nga, sa shadow, makikita natin si Moses. Si Moses naging pabayang ama. Kaya nagalit nga yung kanyang asawa eh. Papatayin na yung anak niya kasi nakalimutan niyang tuliin. Amen. Kaya sabi ng asawa niya, you are a bloody husband. You are a bloody father. Abala ka. Di ba? Sa children of Israel, sa ibang tao, sa field, nagsishare ka sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa office mate mo, di ba? Sa Facebook. Pero yung sarili mong anak nakalimutan mong tuliin. Tuli ay tipo ng born again. Amen. Win a soul, there that lasts forever. Pero unahin muna natin yung sarili nating sambahayan. Amen. Dahil ang backbone of the church ay ang bawat family ng isang local church. Kapag ang bawat pamilya ay matibay sila sa pananampalataya, they are the backbone of the church. Amen. Sabi niya, don't let the stand in your way winning a soul. That's right. Keep soul first. Unahin natin yung kaluluwa. Kaya sa araw na ito, Sunday, unahin natin yung kaluluwa natin. Unahin natin yung kaluluwa ng mga anak natin. Unahin natin yung kaluluwa ng mga loved ones natin. Bago natin yung kaluluwa ng ibang tao. Amen. Kaya ako ay against ako sa ganung way na busy siya kung saan pumupunta ang lugar, pero nakakalimutan niya naman yung sarili niya sa sambahayan. Iniiwan niya. Every Sunday, iniiwan niya yung sambahayan niya, andun lang. Yung mga anak niya, nandun lang. Pero siya, busy siya sa ministry. Di ba? Nakalimutan niya yung sarili niya sa sambahayan. Maganda yung mag-mission, pero bago mo gawin yan bilang ama. Amen.
unahin mo muna yung sarili mong sambahayan. I-win. Amen? Dahil kapag wala ng oras, kinuha ka na, wala na magwiwin sa kanila na ama. Diba? Kaya mapalad ang mga anak na meron pa silang mga living father. Then meron pang mag-guide sa kanila sa salita. Amen. Dito sa Hebrews chapter 10 na binasa natin, ay makikita nyo merong tinatawag na law. Diba? At merong shadow. Ang law kasi ay shadow. At merong tinatawag na things to come. Okay? Dito pinaliwanag sa message na to, yung Hebrews chapter 10. Sabi niya, I think that's a beautiful chapter, yung Hebrews chapter 10. The book of Hebrews is the dividing between the law and grace. Dito makikita kung ano yung difference ng law at ng grace. Kasi itong chapter 10 ng book of Hebrews ay ito yung umahati sa pagitan ng law and grace. Amen? How many knows that we live by grace and not by the law? Amen? And Paul was writing back to the Hebrews, for many of them wanted to come back under the law. Kaya sumulat si Pablo sa mga Hebreo, amen, dahil nakita niya na marami sa kanila na gustong bumalik sa law. They keep the law and still believe in Christ. Diba? Mga Christian na. Pero bumabalik sila sa Old Testament law. Pero sila ay Christian. And that's why sumulat si Pablo sa kanila. At sa panahon natin, sabi niya, that still exists today, na mayroong mga Christian na nananatili sila sa law. Diba? At una dito yung mga Sabadista. Pero kung titingnan nyo, sa kanilang mga gawa, tatalunin pa yung mga end time. Dahil pag araw ng Sabado, madaling araw pa lang, nagpipray na sila. Hindi sila nagtatrabaho. Talagang hanggang hindi lumubog ang araw. Maaga pa lang. Buong Sabado. Tayo, 3 oras, 4 na oras lang eh. Diba? Pero pag may mga importante tayong lakad, pag may mga family gathering, diba? Nauuna natin yung kaysa kay Kristo. Kaya mapapahiya pa tayo sa kanilang mga gawa eh. Amen? Kung hindi natin nakita itong mensahe na to. Okay? Kaya sabi niya, may mga tao sa panahon na to, mga Christian, there are people today who tries to keep the law of the Old Testament and still be Christian. Diba? Kaya makikita mo, Kristiyano din dahil nga, diba, talagang sinusunod nila yung law. Pag araw ng Sabado, talagang hindi sila nagtatrabaho. Buong araw ng Sabado. Kaya kung didikit ka sa mga Sabadista, tatawanan ka lang, Christian ka. Araw ng Linggo, hindi ka nagsisimba. Kami, pag Sabado, buong araw ng Sabado, madaling araw pa lang. Nag-worship na kami. Because they kept the law. Amen? When one is very contrary to the other, if you done one part of the law, you have do it all. Kasi nga, kung mananatili ka sa law, kung gagawin mo yung isang bahagi, kailangan gawin mo lahat ng law. Eh, mabigat pag under the law. May isa ka lang na hindi sundin, may utang ka na. You're in debtor, says the Bible, to do all the law. So if you do part of it, and then if you kept the law as the sacrifice, and Sabbaths, and obligations, and eatings, and wishings, and so forth, under the law. Amen? Sabi niya, we are not under the law, we are under grace. And Paul is trying to show where the law was a shadow. Yung law ay shadow. Sino dito gustong-gusto yung shadow? Maraming mga preacher na ang kanilang paboritong style ng preaching ay shadow. Gusto nila laging minimension lagi yung Old Testament. Itinitipo nila ngayon. Ang tawag sa kanila mga typologies. Di ba? May-exec ka nga naman, ang galing mag-preach. Puro tipo, puro shadows.
For the law having a shadow of good things to come, not the very image of the things. Yung shadow, mga kapatid, ay hindi siya yung image. Pero yung image, merong shadow. Okay? Here the analogy. Yan. In the very image, mga kapatid, pero yung nasa likod niya, yan yung shadow. Yeah. Diba? Law. Old Testament. Ito naman the very image. Or the real image. Amen? So dyan, ipinakita ni Pablo yung pagitan ng shadow at ng the real image. Kaya hindi tayo pwedeng manatili sa mga tipo-tipo lang. Amen? The law, Hebrew chapter 10, sabi niya, having a shadow of things to come and not the very image but the shadow. So yung shadow, yung Old Testament, hindi yung very image. Kahit pa ang galing mong magtipo-tipo sa Old Testament, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Enoch, shadow pa rin yan. Tignan nyo, rapture. Ano yung the very image ng rapture? Thessalonians. Yung kay Elijah, kay Enoch, ay shadow. Kasi Old Testament yan eh. Ang the very image, mga kapatid, ng rapture ay si Thessalonians dahil meron munang meron munang body change na magaganap. Kasi hindi po pwedeng itong katawang itong namatay, ito rin yung aakyat sa langit. O itong katawan na ito ay biglang aakyat sa langit. Kaya yung katawan ni Elijah, dinrap yun. Diba? Kaya yung rapture doon ay shadow. Amen? Hindi yung the very image. Kaya pagdating ng resurrection sa Matthew 27, si Elijah ay kasama sa resurrection saints. Dahil shadow, hindi yung the very image. Amen? Marami mga pastor magaling mag-preach ng shadow. Type, tipo-tipo. Pero ang kailangan natin, mga kapatid, yung real image. Ang real image, mga kapatid, ay ano, ang church ay nasa rightful position. Di ba? Sila yung walang wrinkle, walang blemish. Amen? Sabi niya, meron diyan, the other night, I was discussing with a very fine person of the doctrine of the millennium. At sabi niya, I believe the millennium. Dahil there's too many shadow of the Old Testament that speak about the millennium. Di ba? Kaya kung naniniwala si Buddy Bam sa millennium, ang millennium kasi ay future things. Naniniwala siya kasi merong shadow yan sa Old Testament. Pero hindi millennium talaga yon. Di ba? Ang millennium ay sa future yon. Walang ibang millennium kundi sa future. After ng Great Tribulation, after ng tinatawag na Armageddon. Millennium. Walang millennium sa Old Testament. Pero merong shadow ang millennium dito sa Old Testament. Okay, sabi niya, too many shadows. Ano yan? Si Noah. In the beginning, all the Old Testament, all the law, shadow of good things to come. Tribulation period struck. First, Enoch. Noah's type, shadow, was carried over. So, si Noah ay, ano yung type niya na carried over? Ano type ni Noah? Diyan. Diyan sa quote na yan. Sleeping virgin. But Enoch was translated just before the tribulation. Anong tipo niyan? Ni Enoch, tipo ng wise virgin. Di ba? At si Noah ay tipo ng foolish virgin. So, shadow yan. Kaya meron talagang very image yung millennium. Pero hindi yan millennium talaga. Kasi sa future pa yung millennium eh. Amen? Kaya sa pangangaral, mga kapatid, hindi puro shadow, hindi puro type. Diba? Ang galing mag-preach. Yes, ang galing magtipo-tipo eh. Pag ang preacher, ang pastor nyo ay puro lang tipo-tipo, shadow lang yan, puro shadow. Kailangan natin the very image. Ang very image, mga kapatid. Yung church na nasa rightful position. Amen?
Yan yung, kaya nga ginamit niya yung scripture na yan. Okay? Naintindihan na natin yung Hebrews 10? Shadow of things to come. Kaya sabi niya, ito, they come and wanted in too, just like those who come and knock on the door of the ark. Noah, let us in, but God closed the door. Shadow pa rin yan. Kasi hindi pa yan yung real image, hindi pa yan yung millennium, hindi pa yan yung rapture. At hindi pa rin yan yung Great Tribulation. Maraming shadow. Okay, kaya sabi niya, all those things being shadows, they've got to type something. Kaya sabi ba, di ba, si Fuller, magaling na typologist. Magaling mag-type in shadow si Fuller. Amen. And then as we see the forecoming of the Lord, we see how people walk in those days and see how people got. Ano daw yung mga tao? Heady, high-minded, lovers of pleasure, more than the lovers of God. Diba? Kahit araw ng linggo. That's the way it is today. Kaya ako bilang father, istrikto ako dito sa sarili ko sambahayan na hanggat maaari, gusto ko nandito kayo sa aking mga anak. Ayoko na sa labas kayo sa araw ng linggo. After service yan, maluwag ako. Kung gusto, mamasyal kayo, mag-date kayo, pero as much as possible, wala man tayong simbahan, pero meron tayong lugar na inila ng Diyos na nagiging simbahan din naman. Araw ng linggo, dito, na gusto ko bilang ama, no? Hindi lang bilang pastor, kasi ang pastor hindi ka napipilitin eh. Pero ang ama ng tahanan, headship siya. Kaya ako headship dito. Kaya gusto ko, araw ng linggo, as much possible nandito. Pero kung talagang hindi maiiwasan, mag-online. Kaya nga, binayaan tayo, may grace tayo. Yung online service, grace yan. Kapag naiipit tayo sa oras, naiipit tayo sa lugar, grace yan eh. Kaya sabi niya, it is sin to work, to hunt, to feast on Sunday, when you can go to church. Ngayon, hindi ka makapunta sa church. Ang Diyos naglaan din ng internet fellowship. Diba? So wala na tayong maidadahilan sa Diyos kung hindi tayo maka-attend ng fellowship. Amen? At the same time, sasabihin natin, Christian. Buti pa yung Sabadista eh. Buong araw ng Sabado eh. Sumasamba sila eh. Talagang holy sa kanila yung araw ng Sabado. Pero shadow yon. Amen? The law, having a shadow. Kaya tingnan natin baka nandun tayo sa law. Akala natin, nasa grace tayo, pero nasa law, having a shadow pala tayo. All these things that we see now are a shadow. Was shadow. And now they're becoming positive. Doon dapat tayo makarating. Yung faith natin, yung pananampalataya natin, dapat maging positive tayo. Becoming positive. But these worshipers who came under the shadow, may mga ganyang worshiper, may mga ganyang Christian. Hanggang sa araw na ito. May mga Christian na who came under the shadow. Diba? Pero pag may mga importanteng lakad, lalo pagkakakitaan. Amen. Doon mo makikita, shadow pala ang kanilang pagiging worshiper. Kaya maraming worshiper na shadow. Amen? Or shallow. Could never be perfect. Hindi ka talaga ma-perfect kung ang klase ng worshiper, mga kapatid, ay shallow, hindi tayo ma-perfect. Kung marami tayong reason, marami tayong dahilan, marami tayong excuse, amen? Hindi tayo ma-perfect. Ano yung unang scripture natin? Sino yung perfect na nasa langit? Yung ating Ama na nasa langit ay perfect. Ngayon, may mga worshiper na under the shadow, hindi sila perfect.
Ito yung mga worshiper na here a little, there a little. Now you see, now you don't. Amen. Pagdating ng Sunday, magre-repent. Then magiging active. Susunod na naman, magre-repent na naman. Now you see, now you don't. Araw pa lang ng yun, ha? Kaya, shadow ang ganyang klase ng worshiper. Who came under the shadow. Could never make perfect. Kaya, hindi tayo makakarating sa perfection kung ganyan kasyalo. Naalala ko tuloy yung kanta ng Lady Gaga. Di ba? Ano mas nag-aaral ng shallow? Mababaw. Mababaw lang. Okay. Sabi niya, now a little mistake, isang maliit lang na pagkakamali, and you're lost. One little flack of the eye, and you're gone. Because nothing can enter in those places but perfect. Sino gusto dito pumunta sa langit? Di ba? Wala kang gustong mauna eh. Pero lahat gustong pumunta sa langit. Pero, ang makakapunta lang sa langit, ang makakapasok lang perfect. Eh kung ang buhay natin, ang pananampalataya natin dito, lalo every Sunday, ay shadow, hindi tayo makakarating doon. Hindi tayo papasukin doon. Wala yung pangalan natin doon. Kaya nga, hinahanap yung pangalan na ano eh. I am the great evangelist. Di ba? Si Jimmy Carey ba yun? Daniel Carey. Nung tinignan nga sa listahan, sa record, doon sa heaven, wala yung pangalan niya. Great evangelist na yun, ha? How much more kung tayo ay mga worshiper lang na nasyado. Amen? Na sisimba, hindi sisimba, eh matindi pa, online na lang. Di ba? Kaya, binibigyan tayo ng mensahe, mga kapatid. Inspirationally, itong mga mensahe na to. Hindi ko naman ginawa itong mensahe, binabasa ko lang eh. Kaya nga nagugulat ako eh. Talagang ito yung mga mensahe na kailangan natin na malaman at marinig. Para makorek yung klase ng ating pagsamba sa Diyos. Now you see, now you don't. Diba? Here a little, there a little. Diba? Kaya sabi niya, kung gusto natin pumunta sa langit, nothing can enter in those places but perfect. Kailangan perfect. Kailangan yung real image na worshiper. Kailangan worshiper na the very image, not the shadow. At sabi niya, God put Satan up there. Diba, hindi pa sa Satan eh. Lucifer pa. Diba? Nasaan si Lucifer? One time. Nandun sa heaven. Perfect si Satan sa beauty. Diba? Which was the son of the morning. And he took the good things of God. Kaso ang ginawa niya, pinelvert niya into evil. Kaya God is sure that nothing will enter there that will ever do it again. Kaya sinigurado ngayon ng Diyos na wala nang makakapasok doon sa langit na hindi perfect. God is sure that nothing will enter there that will ever do it again. Kasi nga, nangyari nga kay Lucifer eh. Amen. Gusto kong, para mas lalo nating maramdaman, no? Magkaroon talaga ng realization sa atin. Gusto kong, may ilan lang na paragraph to na pakinggan natin. No? Para si Brother Branham talaga. Kasi ako, pinapakinggan ko rin to eh. Hindi lang puro ko basa, kundi pinapakinggan to. So, pakinggan din natin, no? Yung message talaga ni Brother Branham. Siya talaga yung nag-preach nito. Sounds. Lagyan yun ng sounds. Para marinig sa ano. Yan, okay.
Para siya automatic, ano? Sige pa lang. Yan, ako na. Okay, siguro. Sign us. Sheila, have you heard me constantly say, "Well, there's not perfect." You can't be perfect in the sight of your fellow man. And sabi niya, you got to be perfect. 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 Kala ko amati. Sabi, okay. Okay, so nakita natin mga kapatid na kailangan talaga perfect eh. Gusto niyong makapasok doon, gusto natin makapasok,
Kailangan perfect. Amen? Kailangan perfect worshiper ka dito sa lupa. Hindi shadow. Amen? Na klase ng worship, na worshiper. Amen? Kaya nga sinabi pala doon na your Father in heaven was perfect. You must be perfect. At paano tayo mapaperfect? Kay Kristo. Ngayon, paano tayo mapaperfect kay Kristo? Paano? Makikinig tayo ng kanyang salita every Sunday. Dapat present tayo. Kay Kristo ako. Wala ka ngayong linggo. Paano kay Kristo? Salita lang yun na ako ay kay Kristo. Kaya marami yung naniniwala, pero konti lang yung nag-obey. Okay? Kaya if you say you got faith, and don't divinely love God, your faith is in vain. Therefore, you could join all the churches in the country. Diba? Patalong-talong ka. Dito ka sa Taguig, napunta ka sa Marikina, napunta ka sa Montalban, napunta ka sa Veterans, napunta ka sa Tipolo. Pwede lahat atinan mo eh. Marikina, saan ba? Lahat ng church, napuntahan mo na, ikutan mo na. You could join all the churches. Lahat ng mga ministerial meeting, lahat ng mga camp meeting. Do anything you wanted. Make all the confession you want to. Diba? Lahat ng testimony mo, may confession ka, lahat na. But if there is a genuine, real Holy Spirit, born again love in your heart for God, your faith is in vain. No matter how much you confess that you believe God, that has nothing to do with it. Yan. I believe in God. Madami. Lalaki na simbahan nila, building pa eh. Okay? Yung nag-o-obey, kahit walang simbahan. Amen? No matter how much you confess that you believe God, that has nothing to do with it. It's God to be born in the human heart, then you've got eternal life. Can never be separated from God. The Bible said in Revelation that the Antichrist would come in the last days. Diba, tinalakay natin yung revealing the man of sin, Revelation 13:8. Okay? Yung Antichrist na yon, yan na yung revealing the man of sin. At yan na yung go to perdition, na i-reveal niya ang kanyang sarili niya. And over in St. Matthew, also 24th chapter, ang ating Panginoon Jesus nagsalita, when the Antichrist would come, sabi ni Pablo, not in my time, but in his time. Jesus was speaking, said, when the Antichrist would come, that he would be so close like the real work of God, till he would deceive the very elect if possible. So, posible ba na madaya? If the elect, where does it come from? Ito yung mga tunay na worshiper, hindi yung mga nasasyado. He would deceive the very elect if it is possible, but isn't, praise God, hindi posible. Imposible na ang elect ay madaya. Kaya kung nadaya, hindi ka elect. Okay? Kaya yung mga nasa, especially dito sa end time churches, kung wala, hindi mo marinig ang mga mensaheng ito. They are deceived. Kaya tingnan natin, sabi niya in Hebrews, the 6th chapter naman, sa Matthew 24, imposible. Di ba? Tama sabi niya, it isn't possible na ang elect ay may daya. Pagtalon mo sa Hebrews chapter 6, sabi niya, for it is impossible. Di ba? Sa Matthew 24:24, impossible na ang elect ay may daya. Sa chapter 6 ng Hebrews, impossible din na elect ka, na enlighten ka, na new birth ka, na born again ka, tunay ka na Christian, genuine na Christian ka, na born again ka, tapos, ano mangyayari? Sabi niya, have been made partakers of the Holy Ghost and have tasted the heavenly gifts and the power of the Holy Ghost, if they would turn. Ano yon? Fall away. Mahuhulog ka, mag-pull away ka. At i-renew mo ang sarili mo, magre-repent ka,
Imposible mong magawa yun. Na pag na-fall away ka, kaya nga revealing the man of sin, bago mangyari yun, meron mo ng falling away first. So kapag na-falling away na, impossible pa na makabalik ka sa pamamagitan ng renew at repentance. Di ba? Kaya, itong panahon natin, last day, ito na yung falling away first. Na narinig na nila ang katotohanan, pero hindi sila nag-obey. Kaya imposible. Sa Matthew 24, imposible. Sa Hebrews chapter 6, imposible din. Diba? Pero, pwedeng ma-impersonate. Pwedeng mag-pretend na tunay na Kristiyano. Amen? Pero tatalunin talaga tayo ng Sabatista. Talo! Talo si Brother Junel eh. Di ba, Brother Junel? Talo ka ng pinsan mong Sabatista eh. Di ba? Yung pinsan mong teacher eh. Sabado, hindi pumapasok sa school. Eh si Brother Junel noon eh. Di ba? Linggo-linggo eh. Nagtitinda doon sa caravan eh. Talo si Brother Junel. Di ba? Kaya sino ang lalabas ngayon na nasa shadow nung time na yon? Si Brother Junel lalabas na nasa shadow. Okay? Hindi ba may perfect pag nasa shadow worshiper ka? Amen. Kaya imposible na marinig mo na yung katotohanan, tinanggap mo na, nakapartake ka na ng Holy Ghost at nakatanggap ka, tasted the heavenly gifts, ay mahuhulog ka, hindi ka na makakabalik. Imposibleng makabalik pa. Kaya yung mga na-falling away, imposibleng makabalik pa. Kasi wala nang hangin pa para i-renew ang kanilang sarili sa pagsisisi. Magsisi ka, huli na. Di ba? Kaya yung kapatid natin, sisi siya, huli na. Sabi nung asawa, ay grabing hirap doon, nagrabing buhay doon. Talagang minsan naiisip ko na agaw na lang ng baril para tapos ng buhay. Eh, sabi ko na sa huli talagang pagsisisi. Pero hindi ka na makakabalik kapag ka na falling away first ka saan? Sa salita kay Kristo. Pero sa mga iniquity, sa mga kamalian, sa buhay, sa mga mistake, makakabalik ka of course kasi nasa grace pa eh. Hindi pa tapos ang grace eh. Kaya nawa, ang ating kapatid na yun, kinikilala pa nating kapatid na sana meron pang nakalaan na grace sa kanya na makabalik siya sa kanyang pamilya at gawin niya ang tama. Amen. Pero pagdating kay Kristo, mga kapatid, na falling away ka na sa salita, it's impossible. At imposible na ang tunay na elect ay madaya. Hindi madadaya. Yung mga falling away first, ay sila yung mga nagaya kasi hindi sila elect. Kaya imposible na makabalik pa sila kasi hindi sila elect. At ang elect ay imposible din na madaya. So nakita niya yung connection ng dalawang scripture, Hebrews chapter 6 at Matthew 24:24. Amen. Kaya sabi niya, yung tunay daw na tao na born again sa Espiritu ng Diyos, meron siyang North Star, meron siyang guide. Diba? Kapag ka nasa gitna ka ng karagatan, diba? Kailangan mo lang ng compass eh, para makita mo kung nasan yung north. Pag alam mo kung saan yung direction ng north, malalaman mo na kung saan yung south. Diba? At sabi niya, I don't say he won't make mistake. Pag na-born again ka, hindi naman na hindi ka makakagawa ng mistake. I won't say he won't slip and fall. Diba? Pero sabi niya dito sa isang message, Satan cannot bother, he can tempt. But he cannot get a born-again Christian. Mag-mistake man siya, makagawa man siya ng mga pagkukulang, kapatid, makakabalik at makakabalik pa sa Diyos. Pero doon sa mga nag-falling away, saan ba falling away yan? Hindi lang sa mistake sa place o sa mga desisyon, kundi yung falling away, mga kapatid, sa salita. Alam mo na yung katotohanan, nakakarinig ka na ng katotohanan, umaatin ka na sa katotohanan,
nakasama ka sa mga gathering, sa mga preaching, sa mahabang panahon, umalis ka pa. Falling away first. Wala na. Pero, hindi tayo ang magsasabi niyan. Si Kristo pa rin. Amen. Kaya nawa, yung umalis, mga kapatid, sana may nakalaan pa na biyaya sa kanya. Pero sabi ng Bible, it is possible na ma-renew sila into repentance. Kung nag-falling away sila sa word. Yeah, I hope sana hindi nag-falling away sa word. Amen. Then, sa tinatawag naman na Revelation chapter 13, okay? Una nating na-preach yung revealing the man of sin, pero nakakunik din pala ito. Yan yung sa 119. The Bible said, I know that's the word of the living God. The Bible said this, listen now, pakinggan nyo. Ngayon, yung hayop and the beast and the false prophet, singular, and the beast, the power. Ibig sabihin ng beast, power. So yung false prophet, siya yung messenger, meron siyang power. Siya ay yung beast. The Trinity of Hell. Sabi sa Bible, and he caused all, lahat. Both small, great, that rich or poor, bond or free, male or female, or man or woman, child or whatever it was. Sabi niya, there's 2 seals are going today. Meron 2 selyo. And you don't know what time. Brother, let this go way deep, down deep. You don't know what time. Hindi natin alam yung oras. Di ba? Basta alam natin, malapit na. I mean, that's you, that's on the borderline today. Yung pinutukoy niya yung borderline. Ito yung mga so-called Christian na nakiklaim na Christian, ng bride, ng mga churches. At sila yung maririnig mo, born again kami, tunay kami ng mga message believer. Pero borderline today. Now you see, now you don't. Ito yung kapag hindi kayang unahin ng Panginoon sa mga importanteng bagay dito sa flesh, sa mundo. Mga borderline believer. Diba? Marami tayong mga excuses. Amen. Kaya hindi tayo nakaka-attend dahil may mga importante tayong lakad na mga mahalagang buhay. Pero kahit na naririnig na natin na sinabi ng propeta direkta, it is sin to work on Sunday. Pero tumatagos lang yan over the top of our head. Kasi mahalaga yung lakad ko ngayong araw na linggo na to. Kaya nga sabi ko, mas tatalunin pa tayo ng mga Sabadista eh. Buong Sabado, Brother Judel, yung pinsan mo. Madaling araw eh. Nakaputi na eh. Di ba? Hindi na gumagalaw to, parang estatwa to sa bundok. Kasi bawal sila magtrabaho pag Sabado eh. Di ba? Kahit may pasok sila ng Sabado. Teacher. Talo. Tayo Sunday, kapag may mga mahalagang bagay, importante, trabaho, o baka bakasyon, kapatid, na ipagpapalit natin kay Kristo. Amen. Kaya, shallow yung ating pananampalataya. Ang tawag dyan, borderline believer today. Eh sabi niya, yung mga borderline believer today, it's going to make your final decision. Yung mga borderline believer, magkakaroon tayo ng final decision. Ibig sabihin, may chance pa. Yung mga borderline believer today, may chance tayo. You can stutter too long. Diba kaya nga sabi ko doon kagabi sa isa nating kaibigan na hanggang kailan ka magiging uwak? Diba, merong uwak sa panahon ni Prophet Elijah na nung hinahanap siya, amen, para papatay, nagtago siya. At sa panahon na yon, nagkaroon din ng famine. Diba? Nagtago siya dun sa kuweba, sa Brook of Cherith. At ang Diyos naman ay naglaan ng
uwak para yun ang magdala sa kanya ng karne. Siyempre, hindi naman 1 kilo yun, Brother Jun. Sa tingin mo, 1 kilo kaya? Kaya magdala ng uwak ng 1 kilo? Kalating kilo. Di ba? Yun talagang sapat lang sa meal niya. Ibig sabihin, maliit na bahagi lang na karne. Ilang gramo lang. Di ba? At yung uwak, hindi tumagal yon na nagsusupply. Tumigil din ang pagsusupply ng uwak. Kaya sabi ko, hanggang kailan ka magiging uwak? Magsusupply ng mensahe sa kanila. Ang kailangan nila, mag-come out yan sa organization na yan. Amen? Para makita nila yung mensahe. Maganda ang ministry na nagsishare ka, nagdadala ka ng mensahe. Diba? At natutuwa naman ako dahil kahit without knowing na ang mensahe ay galing talaga sa pulpitong ito at na-share doon ng ating kapatid, natutuwa din ako. Diba? Dahil ang papuri lagi ay sa Diyos. Amen. Hindi naman kailangan ma-mention pa yung pangalan natin. Amen. Pero much more tayo na direkta na. Sila ay nagre-revival. Grabe revival nila. Doon sa Revealing the Man of Sin. At ni-record talaga nila yun. Diba? Kaya church property na nila yung YouTube na yun. Yung video na recording na yun. Diba? Pero makikita nyo ba? Sa amin yan may logo ng TNT. Diba? Ako naman ay natutuwa kaso ay nalungkot dahil wala tayong recording nung time na yun. Hindi pala na-record. Kasi nga, kaya ngayon may recording na tayo. Praise be to God. Kaya balik tayo uli. Everybody banap dito, tayong mga borderline believer. Now you see, now you don't. Now you see, now you don't. Borderline believer. Amen. It's our to make your final decision. It's going to make your final decision. My spirit will not always strive with man. Kaya, you can tatter too long. So you may tatter along for a while, pero yung Espiritu ng Diyos not always strive with man, being in the borderline. Kaya check natin ang ating faith. Check natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay there are 3 classes of people. Believer, unbeliever, and borderline believer. Ang delikado, mga kapatid, yung nasa borderline. Ako, delikado din dahil nasa borderline ako ng diabetic. Kaya medyo umiiwas ako ng konti sa matatamis at sa maaalat. Amen. Kasi nasa borderline na ako. Delikado yun. Amen. Ganon din, how much more sa faith as a Christian. Kaya nga Hebrews chapter 10, ipinapakita sa atin dito kung ano yung shadow at ano yung real image. Ano yung borderline worshiper every Sunday at yung real image genuine worshiper every Sunday. Kasi bakit every Sunday? Sunday lang tayo nakaka-fellowship eh. From Monday to Saturday, busy tayo. Ibinigay ng Diyos 24/7, 6 days a week. Pero yung Sunday, para sa Diyos. Kaya, doon natin malalaman kung sino yung mga borderline believer. Hindi pa hatol yan kasi meron pa tayong final decision. Kung tayo ba ay mananatiling borderline believer, amen? At sabi niya, kanina, meron 2 klase ng sealing o marking. Yung isa ay yung mark of the beast, ay mark of apostasy. Amen? By their church. Ano yung mark of the beast? Ano yung mark of the beast? By their church membership. Yan yung mark of the beast. Yan yung image of the beast. By their
theology, by their seminary experience, by their fruit teaching, you shall know them. Yan yung mark of the beast. By their church membership. At alam niya, pag church membership, mahigpit. Try nyo, or na-experience nyo na sa ibang mga churches, even sa end time, at sa mga denominations. Mahigpit yan pag church membership ka. At pag sinabi talagang bona fide member ka, mahigpit yan. Diba? Lalo sa bigayan. Mahigpit yan. Amen? Yan yung church membership. Tayo dito, walang church membership dito. Amen? Wala ako ditong logbook. Amen? At dito naman ay malaya lahat, may kalayaan. At dito ay hindi ko nilalagyan ng mga pabigat. Hanggat maaari, ayoko kayo bigyan ng pabigat. Amen? Pero tinuturuan tayong maging cheerful giver. Yun lang, tuturuan at bawat isa, turuan na maging cheerful giver. Pero kung magiging mabigat, huwag nating bigay. Diba? Yan naman yung sealing ng Holy Spirit. Kung meron kang sealing ng Holy Spirit, meron kang fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, patience, meekness. That's the fruit of the Spirit. The mark of the devil is impersonation, works, not grace. The works shadow things to come. Ano yun? Hypocrisy. Going to the church. Pretending to be Christian. Living like the world. Having affairs with the world. Going out and acting like the world. And so very close till both sides will be looking exactly deceive the very elect. Here is a church member. Goes to church regular. Delikado. Di ba? Biro mo, regular na. Walang absent to, regular. A very fine person goes to church. Good person. Morally good. But yet, right down in the depths of that innermost being, there is never an experience of Jesus abiding. Look at Esau and Jacob. Esau was twice as good as Jacob. He was, but Jacob had one thing. He had recompense to the reward, yung birthright. He seen the birthright and counted it the greatest thing on earth. Yung birthright, mga kapatid, ay ang mensahe. Kapag narinig mo na ang mensahe, nakita mo na yung full word, yung totoong mensahe, hindi part of the word, mga kapatid, yan ang birthright mo. Dapat pahalagahan mo yan hanggang buhay. Buong buhay mo. Amen. Yun ang pinahalagaan ni Jacob, yung birthright. At yung isang sealing, mga kapatid, ay yung seal of God. Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit. Now, kung ikaw ay na seal of God na, meron ka ng seal of God, hindi mo magigrieve ang Holy Spirit. You cannot grieve the Holy Spirit. Amen. Paano mo magigrieve ang Holy Spirit? Of course, dahil hindi ka pa na selyuhan. Pero pag naselyohan ka na ng Holy Spirit, hindi mo magigrieve ang Holy Spirit. Now, ang tanong, posible ba na meron ka ng Holy Spirit tapos nagigrieve mo ang Holy Spirit? Imposible. Kung nasa iyo na yung Holy Spirit, naselyohan ko na, paano magigrieve ang Holy Spirit? Nasa iyo na yung Holy Spirit. So, imposible din na mag-grieve ng isang true, genuine, born-again Christian ang Holy Spirit. Amen? So, paano naman nagigrieve ang Holy Spirit? Rejection. Turn him down today. The nation is Christ killing as fast as it can. Grieving away the Holy Spirit with creeds and forms of religious grieving the Holy Spirit. Kaya, pag may mga credo ka at mga form ng religion, doon mo nagigrieve ang Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ka pa na born again. Hindi ka pa na selyuhan. Kaya kapag nasa mga churches ka pa, nasa mga denomination ka pa, katulad ng mga pinanggalingan nating churches, Taguig, Marikina,
Ano pa? Grieving away the Holy Spirit. Nag-grieve para natin yung Holy Spirit nung panahon na yun. Bakit? Dahil sa mga kredo ng mga turo. Yun nga lang Cadillac eh. Naging kredo na hindi to tinanggap, di ba? Yung Cadillac. Di ba? Initially, nung tumawag, tinatanggihan niya, pero nang deliver, tinanggap niya na eh. Di ba? Pero itinanim natin sa utak natin at sa utak ng ibang mga tao, yung propeta namin, binigyan ng Cadillac. Hindi tinanggap. Itanongin natin si Buddy Banham. Buddy Banham, hindi mo tinanggap. Mga chismoso kayo, hindi naman totoo. Tinanggap ko, siyempre, ayan na picture. Buti pa si AI, alam niya na tinanggap ko. Eh. Kayo mga sa end time. Di ba? How much more sa kredo pa? Balik tayo sa The Lamb's Book of Life. Dito tayo sa I'm going back into the Hebrews again. Balik na tayo sa Hebrews. Kaya sabi niya, be therefore perfect. Now, ano ulit tayo sa Revelation chapter 13? Okay? And he deceived all except those names were written in the Lamb. Nadaya lahat, maliban na lang mga kapatid. Doon sa mga, ang pangalan nila ay nakasulat doon sa Lamb's Book of Life. He deceived all. The whole earth. The religious cults. He received the pretended Christian. Yung mga pretended Christian, mga kapatid, ay ano, na-deceive. At yung mga pretended Christian ay ano, wala yung kanilang pangalan doon sa Lamb's Book of Life. Biro mo. Nagsisimba din pag linggo eh. Holy din pag linggo. Pero pretended Christian. Mas holy pa ako. Diba? Talo pa si Badri He deceived the church member. So yung Revelation 13:8 na yung mga pangalan nila mga kapatid na hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life ay mga ano? Mga church member. Pretended na Christian. Christian ako. O bakit nandito ka rin? Araw na linggo, wala ka sa simbahan. Eh basta Christian ako. Christian ka, nandito ka sa trabaho. Di ba dapat Christian nagsisimba muna bago magtrabaho? Natalunin pa kayo ng mga ano eh. Buong araw, 24 hours. Hindi talaga nagtatrabaho. Diba? Kaya yung mga nadaya dyan, mga kapatid, ng beast, yung sumamba sa image, yung mga pangalan nila, hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life, pero mga pretended Christian. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, sinaway sila Judas eh. Tuwan-tuwa sila, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagangang masakit. Sabi, huwag niyo ikagalak na kayo nagpagpalayas, nagsabit sa inyo yung mga espiritu, kayo nagpagpagaling. Ang igagalak nyo, ang malaman nyo, na ang pangalan nyo ay nakasulat doon sa Lamb's Book of Life. Doon sa langit. Doon dapat ikagalak natin. Paano kung tayo ay pretended Christian? Eh, mga pretended Christian, sila yung Revelation 13:8, na ang pangalan nila ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Borderline believer. Eh, sabi kanina, ang borderline believer, meron pang final call, final decision para mag-decision. Kung sila ay mananatili saan? Sa shadow, sa law, or sa perfection. Eh, kailangan perfect eh. Dahil yung Ama na nasa langit ay perfect. Kaya lahat ng tao dito sa lupa, nadaya. Kailan kaya yan? Kailan yan? Yung he deceive all. Kailan? Sabi niya, whole earth, kailan yan? Sa Great Tribulation, after ng rapture. Lahat ng tao, lahat ng Christian ay sasamba doon sa image. Maliban lang sa Foolish Virgin. Kaya ang Foolish Virgin papatayin eh. Kasi hindi sila sasamba sa image na yun sa araw ng linggo.
Di ba? Sa araw ng linggo din, mga kapatid. Kaya delikado yung Sabadista. Di ba? Maglilinggo na rin sila. Kasi magiging batas yun na isang araw lang yung worship Sunday. Kaya yung mga hindi nagsisimba, nag-hunt, nag-work sa araw ng linggo, hindi na pwede yan sa time ng Great Tribulation. Mapipilitan na tayo magsimba kahit ayaw natin. Pag naiwan tayo sa rapture. Amen? He deceived the good man, he deceived so-called preacher, he deceived the so-called Christian. Diba yung mga so-called preacher, so-called Christian? He deceived all with this great propaganda saying we are all one big church and we ought to all unite together and have the thing of the world church and state uniting. Yan na ngayon. Diba? Yung propesya. Na unti-unti na. At malapit na. Maaari. Baka ito na. No? Baka. We are not so sure. Na baka yan na nga. Amen? Or nagsisimula pa lang na dahan-dahan yung ini-unite ang state sa church. Kapag completely na-unite na, wala na ang bride. Kaya sabi niya, thousands of mothers, millions of them will say that's the thing we want. And he deceived all whose names were not written in the Lamb's Book of Blood. Scary thing. It's a horrible thing. Na-deceive ka. Dahil kung isa ka dito sa deceive all, ibig sabihin, isa ka din na ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Amen. Yeah, look. The Christian name was not written in the Lamb's Book of Life when he came to the altar. Hindi isinulat yung pangalan mo nung ikaw ay umiyak-iyak, ikaw ay nagsisi. The Bible said his name was written in the Lamb's Book of Life all the way from the foundation of the world. No man can come to me except my Father draws him. And all that comes, di ba, yan yung predestination. No man come to me except my Father draws him. Predestination. And all that comes, I'll give him everlasting life and will raise him up in the last days. What we scared about? For knowledge, if you don't know all things, he is limited God. You made him infinite like you and I. But God is unlimited. God's power, God's foreknowledge, everything he has. He is omnipotent. Way back before the foundation of the world, when Satan done the evil, because Satan had in his mind, diba? Si Satanas ay nasa foreknowledge din ng Diyos. Kaya nakita ng Diyos lahat ng gagawin ni Lucifer dun sa langit eh. Nakita niya na yan, pero itinalaga niya pa rin. Pero mo nakita niya si Lucifer na mag-i-initiate siya ng digmaan sa langit, war in heaven, itinalaga niya. Eh di sana hindi niya na tinalaga, Diyos naman siya. Hindi ganun ang Diyos. Kung ano yung nakita niya sa foreknowledge niya, itatalaga. Yan ang tawag ay ano, pagpili. Pinili ng Diyos na italaga yun eh. Pwede niya namang hindi italaga si Lucifer eh. Pero hindi ganun ang Diyos. Kung ano yung nakita niya sa foreknowledge niya, itinalaga niya. Ano na lang ang ginawa ng Diyos? Ito. Sabi niya. And God seen how he could counteract. Yun ang ginawa ng Diyos. Kinounteract niya ngayon si Lucifer. Amen? Sa pamamagitan ng ano? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then, John 1:14. And the Word made flesh. Tapos, ipinangako sa Calvary. Doon natalo si Satanas. Kaya sabi niya, way back in the beginning, amen, he seen that there was some people, doon sa foreknowledge ng Diyos, nakita niya na may mga tao na nagkaroon ng desire sa puso nila na maligtas. Amen. Nakita niya rin na some people was going to want to be saved. Some people, nakita din ng Diyos na who will be loyal in their heart. Sabihin, genuine. Na gusto nilang maligtas. Katulad ng ano?
yung magnanakaw doon sa tabi niya. Sabi niya, Panginoon, kung saan ka man paroroon, isama mo ako. Ibig sabihin, gusto niyang maligtas. Kasi hindi siya naniniwala na makasalanan yun eh. Nakatulad niya na magnanakaw. Kasi ang mga magnanakaw, pinapako talaga eh. Sabi niya, kung saan ka paroroon, ipagsama mo ako. Alam niya, positibo siya. Some people who was going to want to be saved, some people who will loyal their heart, they wanted to be saved. At lahat tayo. Wala naman siguro ditong ayaw na maligtas eh. Lahat tayo gusto natin maligtas. Kaya nga nagsisimba tayo eh. Amen. Because in our heart, tayo ay loyal sa ating puso na gusto natin maligtas. Ayaw nga natin magkasakit as much as possible eh. Yung kaligtasan pa kaya ng kaluluwa. Di ba? Nakita ng Diyos yan yung sa kanilang pre-moral agency, sa kanilang self-will, gusto nilang maligtas. Kaya ang Diyos ay naglaan. Di ba? Para maligtas. Kasi sabi sa Lucas, mga kapatid, ang Diyos ay is not willing that any should be perished, but all come to repentance. Nakita niya na may mga tao talaga na gustong maligtas. Nag-repent sila. Pero meron siyang nakita na nag-reject at hindi nag-repent. Kaya sila ay napahama. Yan ang predestination. Nakita ng Diyos yung gustong maligtas at ang ayaw maligtas. Kaya ang Diyos ay nagtalaga siya ng mga tao na papasok sa langit at nagtalaga siya ng mga tao na sa impyerno. Pero hindi ginusto ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Amen. They wanted to be saved. Then he said, God, dahil nakita niya na may mga tao na gustong maligtas, naghanda siya ng salvation. Preparation for their salvation, that's right. Or they will never be saved. Kung hindi ang Diyos naglaan ng tinatawag na salvation sa pamamagitan ng kinsman redeemer, hindi sila maliligtas. Pag hindi siya naligtas, siya? Unrightful God. Unrighteous God. May mga tao na gustong maligtas, hindi ka naglaan ng preparation for their salvation. Hindi mo tinulungan. Unrighteous God. Unbecoming God. Kaya nakita niya sa foreknowledge niya na may mga tao, some people who was going to desire to be saved, some people who was going to want to be saved, some people who will be loyal in their heart, they wanted to be saved, then he has got to naghanda siya. Make a preparation of their salvation. Ano yun? Simula sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh. Then, yung Word na nag-made flesh, ipinako doon sa Calvary. Yun yung preparation for their salvation. Kaya yung una, mga kapatid, ay yung katabi niya na magnanakaw. Amen. At kung hindi nag-prepare ang Diyos, naghanda ang Diyos ng preparation sa kanilang kaligtasan na inaasam, hindi sila maliligtas. Kaya, He knows that anything imperfect cannot come into heaven. So, He has to make a way of perfection for them. Then back there, He said, I myself will come down into the world to take a human flesh. Yun na. John 1:14, and the Word was made flesh. Para para bayaran yung penalty of sin. I'll pay the penalty that's required. Kasi merong penalty of sin na nire-require ang law, under the law. Diba? And that's the blood. And I'll take the place. Imbis na tao, diba? Siya na mismo, amen, sa human flesh. Para Para perfect. Kaya si Jesus Christ ay perfect sacrifice. Dahil wala siyang kasalanan. Ipinasan niya lang yung kasalanan. Hindi siya born by sex desire. Ang tao hindi siya perfect sacrifice kasi born sexual desire. Okay? Kaya yung lamb, kapatid, ay perfect sacrifice. At yung Ama na nasa langit ay perfect. Kaya yung mga worshiper, mga kapatid, dapat perfect.
And then when Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as those that are God." God is perfect. Then there was this mangled body that was beaten and bruised for sin. Di ba? Hinataw siya, binugbog. Di ba yung palabas na, ano yun? Parod niyo ba yun? Yung Passion of Christ. And every sin that the world never had or ever would have was laid upon him. And he is the body. Okay, kaya pasok pa rin naman ng malinaw dito yung Godhead. Diba? Si Pastor Alan, may siniran siya na isang brother na Godhead. Diba? And he is the body that Jehovah raised up on the last day there. On the third day after his death. Si Jesus Christ yung body that Jehovah raised up. Kaya he know exactly what was going to take place. Alam ng Diyos. That's why he could foresay. Di ba? Walang pwedeng mag-foresay dito. Kahit nga yung weather eh. Ano yun? Merong forecast. Di ba? Pero hindi sigurado yun. Pero ang Diyos, he could foresay. Kasi meron siyang foreknowledge. He knows exactly. He is not willing that any should perish. Tama, kababanggit ko lang, pero kasama pala yan. He is not willing. Bakit may mapahamak? Kasi hindi nila dinisire sa sarili nila na maligtas sila eh. Pero merong mga tao na naligtas kasi dinisire nila sa sarili nila na gusto nilang maligtas. Kaya ang Diyos, naglaan siya ng kinsman redeemer. Yun ay preparation for their salvation. Kung hindi ginawa ng Diyos yun, hindi sila maliligtas. Magiging unbecoming God. Okay? He knows who will and yung ayaw. Yun ang foreknowledge ng Diyos. Kaya napunta sa impyerno, kaya napahamak, then ayaw nilang maligtas eh. Amen? Yan ang predestination. Kaya, may mga pangalan, mga kapatid, na nakasulat doon sa Lamb's Book of Life. Pero meron din mga pangalan na hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Sabi diyan, and he deceived all. Sino yung all? Mga malalaki, mga maliliit. Sino ba yan? Tinutukoy diyan ang Revelation na yan. Church members. Hindi mga unbeliever. Mga borderline believer, pretended Christians. Kaya meron pa tayong time para magkaroon ng final decision. Kaya, be therefore perfect as your Father in heaven perfect. Yung mga pretended Christians, borderline Christians, sila mga church members. Diba? Hindi pa yung mga Hudyo, hindi pa mga Muslim yan. Pretended Christian. Mga nagsisimba din. Oneness, Baptist, Methodist, Pentecostal, mga pretended Christians, mga church member. Pagdating ng Great Tribulation, mga kapatid, or after the rapture, sila yon na yung mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. So magkakaalaman, mga kapatid, pagdating sa rapture. Kapag naiwan ka, Brother Junel, ibig sabihin, hindi nakasulat yung pangalan mo. Isa ka dito. Amen? Or, foolish virgin. Kasi ang foolish virgin, naiwan sila, pero hindi sila sasamba sa image. Amen? Eh, he deceived all names were not written. Meron talagang mga pangalan ng mga Christian, pretended Christian, na hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Pero naniniwala sila kay Jesus Christ. Nag-iisimba nga sila eh. Naniniwala sila si Jesus. I believe in Jesus Christ as my personal Savior. I baptize in the name of Jesus Christ. Pero, yung pangalan nila, dahil church member lang sila, amen, hindi nakasulat yung pangalan. Mag-unbeliever na lang ako kung ganyan. Ganon din pala eh. Di ba? Mag-unbeliever na lang ako.
kung malaman ko na ang pangalan ko pala ay hindi nakasulat. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, may final call doon sa mga borderline believer. Magdidesisyon tayo ngayon. Kaya susuriin natin yung sarili natin, ano ba talaga ako? Tunay na Christian? Kasi pag may mga pagsubok ako, di ba? Pag may pagsubok ako, lalo sa financial, nakakalimutan ko yung Panginoon eh. Mas inuuna ko na unahin muna yung mga dapat kong bayaran, mga di ba? Kaysa yung Panginoon. Unahin ko muna yung mga gathering, yung mga kaysa ang Panginoon. Di ba? Merong ganyan, kapatid, na pretended Christian. Kaya merong mensahe para makita natin yan. Ma-separate natin at makita natin yung sarili natin kung gaano tayo kapalad. Di ba? Mostly sa mga end-time churches, hindi nila na ririnig ang ganitong mga breaking sa pulpito nila. Amen? Hindi na papailuwanag ang ganitong mensahe. Hindi nga nila pinapansin to eh. The Lamb's Book of Life, 1956. Gusto nila yung Selyo, 7C, 7C. Okay na sana kung tama eh. Diba? Yung pinakamatindi, yung simbahan dito dun sa pataas, ang 7C na sa loob ng 16. Naalala na naman. Eh sabi niya, God wrote your name in the Lamb's Book of Life by His spoken word. John 1:1. Diba? And sent Christ, the sacrifice, to buy it, to redeem that same group that He had wrote their names in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Sino yan? Sino yung worship dyan? Yung image of the beast. Kung anong church belong ka. Kung ikaw ay Baptist, Methodist, Pentecostal, Confederation of Churches, Protestant, Pilgrim Holiness, yan yung image of the beast. Diyan ka mag-worship every Sunday. Na ang kanilang mga pangalan ay hindi na isulat. Malalaman yan, mga kapatid, kapag naiwan ka dito sa rapture. Doon mo ma-realize na Foolish virgin pala ako. Kaya ang gagawin mo na lang, para masigurado mo, Brother Junel, na hindi ka kasama sa 13:8, magpabugod ka ng ulo. Huwag kang sasamba. Ligtas ka. Diba? May final choice ka pa rin. Pero kapag sumamba ka sa image of the beast, sa time na yan, ibig sabihin, yung pangalan mo, hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Bakit? Kasi pag binasa mo sa 15, and He had power to give life unto the image of the beast. Yan kasi yung i-worship, yung image. Alam mo na nag-worship ka, walang image. Yung Katoliko nga, pag nag-worship, may image eh. Di ba? Sino dito Catholic nag-worship, walang image? May image sila, may mga altar nga sila eh. Kaya yung image na yan, hindi rebulto. Yung churches, Confederation of Churches, yung membership, yan yung image of the beast na kailangan i-worship. Na kapag hindi ka nag-worship, hindi ka nagsimba sa araw ng linggo na yan, sabi niya, and cause that as many as would not worship, ibig sabihin ng worship, membership, sa Confederation of Churches, ay hindi ka nag-Sunday service, should be killed. Diba? Kaya pag namatay ka, pinatay ka, ibig sabihin, ligtas ka. Foolish virgin nga lang. Diba? Kaya meron pa tayong final call, mga kapatid, final decision sa mga borderline believer. Eh sabi niya, He said, and He deceived all, great, small, so many were church members, pretended Christians. Inulit niya ulit. Diba? Inulit kasi nga, nabaliktad yan lang. Now, meron namang nagtanong kay Brother Branham doon sa question and answer. Was Judas Iscariot's name blotted out of the Lamb's Book of Life? Or was it ever on it?
or nandoon? Nabura o nandoon? Lamb's Book of Life, ha? Ang tanong. Ano sagot ni Buddy Branham? Una, yes. Ang pangalan ni Judas Iscariot ay nasa Lamb's Book of Life. Yes, sabi niya. It was on it and was blotted out. Pambihira. Dito, kaya sila nadaya, kaya sila hindi naligtas dahil ang mga pangalan nila ay wala doon sa Lamb's Book of Life. Kaya sumamba sila sa image of the beast. Pero meron, si Judas, nasa Lamb's Book of Life. Tapos, nabura, blotted, na-remove. Meron palang ganun. Na kahit na ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay, pwede rin palang mabura. Kaya ang tanong ko, doon sa kapatid natin, ano kaya ang dahilan? Bakit nabura? Ano yan? Dahil binura lang talaga ng Diyos. Buburahin ko. Kasi lalabas, bigay bawi. Sinulat ng Diyos yung pangalan mo, tapos buburahin. Ganon mangyayari. Kasi pagka naisulat na yung pangalan mo sa Lamb's Book of Life, anong ibig sabihin kapag naisulat? Eternal life. Ngayon, pag binura ng Diyos yung pangalan mo doon sa Lamb's Book of Life, wala ka ng eternal life. So lalabas, sasabihin ng mga unbeliever, bigay bawi pala yung Diyos mo. May burahan pala. Akala ko pag naisulat na, sigurado na eh. Di ba? So meron palang mga pangalan na naisulat, pero nabubura ang pangalan. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng eternal security? Di ba? Yung eternal security, paborito yan ng mga ng mga Baptist teaching. Di ba? Pentecostal, eternal security, na hindi nawawala yung eternal security mo kahit magkasala ka uli. Kahit anong gawin mo, hindi mawawala. Yan yung eternal security teaching. Hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na may eternal security kay Kristo. Amen. Pero, si Judas, yung pangalan niya, nasa Lamb's Book of Life na, nasa langit ka, di ba? Sabi ni Jesus, ikagalak nyo na malaman nyo ang pangalan nyo ay naisulat sa langit. So tuwang-tuwa si Judas. Ay, nakasulat yung pangalan ko sa langit. Akala ni Judas, meron na siya eternal security. Yung pala, nabura yung pangalan niya. Now, ang tanong ko, anong reason behind? Bakit nabura? Binawi ba ng Diyos kaya nabura? Mother Junel? Mas tingin mo. Kasi pag sinabi natin na binawi, inalis yung pangalan, nagbago isip ng Diyos, buburahin na lang kita. Kasi bad ka eh. Di ba? Ganun ba? So bakit nabura? Anong ibig sabihin kapag nabura ang pangalan mo? So ano ang paliwanag? Bakit nabura ang pangalan ni Judas? Di ba? Yan. Lamb's Book of Life, nandiyan ang pangalan ni Judas. Di ba? Ayan o. Yes. Yes, it was on it, was blotted out. Nga lang, nasa Lamb's Book of Life, kaso, nabura. Now, hindi na. Meron dito sa Sadducean Church Age naman, sa the exposition of 7 church ages ni Brother Livell. It never went up to receive the Holy Spirit. Si Judas yun. Sabi niya, Spirit never got to Pentecost. Si Judas, hindi siya nakarating sa Pentecost eh. Bakit hindi siya nakarating sa Pentecost? Kasi namatay siya eh. Hindi umabot siya. Bakit hindi siya umabot? Nagpakamatay siya. Bakit siya nagkamatay? Nagpakamatay. Nakonsensya siya. Bakit siya nakonsensya? Anong ginawa niya? Pinagkalululo niya. Pinagkalululo niya sino? Si Kristo. Saan? Sa money. So ano talaga yung ugat? Bakit hindi nakarating sa day of Pentecost si Judas? Basa. It never went up to receive the Holy Spirit. It could not. But what did that Judas spirit go for? It went for the bag of gold. How it loved money. And it still loves money. Amen. If it goes about in the name of Jesus, di ba? Kasi nga, disipulo siya eh. O si Jesus. Doing many things and holding great meetings and still makes more of money and buildings
In allocations and anything with material concept, just watch the spirit that's upon them and don't be pulled. Judas went about as one of the 12 and he did. You know, isa sa disipulo. Kaya saan nahulog talaga si Judas? Bakit hindi siya nakarating sa Pentecost? Bakit hindi na Newbert si Judas? Dahil sa money. Kaya si Buddy Branham, mga kapatid, sabi niya, what is value? Anong value? Diba? Sabi niya, yung kaluluwa, hindi yung pera. Amen. Kaya may mga tinanggihan siya, mga kapatid, na mga cheque. $28,000 cheque. Tinanggihan ni Buddy Branham. Hindi tinanggap. Offering. Buddy Branham, offering ko sa iyo. $28,000. Hindi tinanggihan. Ha? $28,000 para sa iyo, Buddy Branham? Hindi ako maniniwala kung sa oras na ito, may pastor na tatanggi dyan. Tingin mo kaya, Brother Junel? Sino kayang pastor ang tatanggi dyan? Oh, pastor! Meron akong love gift sa iyo. $28,000. Cheque. Pirmahan mo na para ma-withdraw mo na. Sigurado yan. Ay, salamat. Thank you. Thank you, Brad. Thank you. Di ba? Si Brad mo nang tinanggihan niya. Ang nagbigay, mga kapatid, yung taga-Texas na may-ari ng gasolinahan. Gasolinahan ba yan o oil? Diba? Maaari sabihin natin siguro naliliitan si Buddy Branham. $1,500,000. Tinanggihan ni Buddy Branham. Multi-millionaire na taga-California. Yung paggawa ng alak. Yung Bell Mission Winery. Pinadalhan siya kasi yung asawa niya gumaling sa breast cancer. So natuwa kay Buddy Branham. Bilang support sa ministry ni Buddy Branham, nagbigay siya ng $1 million. Tinanggihan niya. Ngayon hindi niya nakita, hindi niya sinilip. Hindi niya nahawakan. Di ba? At ang ginawa ulit, dahil hindi tinanggap, siguro baka iyon na lang ibinili ng Cadillac eh. Di ba? Hindi tinanggap. Pero yung mga pera na yan, mga kapatid, hindi tinanggap ng propeta. Pero yung mga Judas, mga kapatid, yung Judas, it went for the bag of money, bag of gold, and how it loved money. It still loves money. Diba? Kaya gusto nila, malaking churches, maraming miyembro. Pag maraming miyembro, malaking churches, maraming tithes, malaking pera. Bukod sa tithes, may love gift pa. Diba, Brother Junel, ha? Pupunta kami, magmi-mission kami sa Palawan. Diba? Suportahan mo. May mga pastor na walang pamasahe. Biro mo. Ihingihan ka pa ng support, love gift. Nagtatay, sin-offering ka na, ihingihan ka pa ng love gift para sa ministry. Diba? Siyempre, wala kang magagawa dahil na-mention yung pangalan mo eh. Love gift ka ngayon. Di ba? Kaya yung mga Judas, mga kapatid, kaya nabura ang pangalan dahil saan? Money. Kaya napahamak siya dahil sa sarili niya. Kasi mukhang pera si Judas eh. Eh ang Diyos ayaw niya na may mapahamak. Kahit si Judas ayaw niya mapahamak. Eh bakit napahamak si Judas? Dahil sa pera. Maraming mga pastor nahulog sa pera. Kaya si Buddy Branham nag-ingat sa pera. Diba? $28,000. Hindi niya kinuha. $1,500,000. Kaya sabi ni Mario, kung lahat yan tinanggap ko sa loob ng 25 years sa field o 30 years, multi-millionaire na ako, sabi ni Buddy Branham. Pero lahat yan hindi niya tinanggap. Nakasuhan pa nga siya kasi yung mga tinanggap niya naman na diniretso niya mga kapatid sa mission na tinaksan siya ngayon, di ba? Nakaraang meeting. Amen? Pero nakalusot siya sa kaso kasi tinulungan siya ng Panginoon. Na pag unsolicited pala, walang tax. So, hindi nagbayad si Buddy Branham. Amen?
Kasi unsolicited naman yun eh. Yan. Kaya sabi niya, it never went up to receive the Holy Spirit. It could not. But what did Judas Spirit go for? Anong spirit ni Judas? It went for the bag of gold. The love gift. Biro mo. Mag-preach ka sa mga malalaking simbahan o mag-preach ka sa abroad. Di ba? Na-invite ka. May love gift ka na. Doon sa church mo, may tithes ka pa. Dahil blessing. Kaya maraming mga pastor, gusto nila, ini-invite sila ng mga malalaking churches, mga malalaking grupo, ini-invite sila sa abroad. Kasi pag uwi nila, may dollar sila. Tapos, pagbukas ng mga tithes box nila, ang dami pang tithes. Judas' spirit go for, it went for the bag of gold. How it loved money. It still loves money. Diba? Kailangan maging pasalamat tayo sa Panginoon Amen. kung ano lang yung natatanggap natin na blessing. Amen. Diba? If it goes about in the name of Jesus doing ministry, holding the great meetings. Yan si Judas. Okay. Kung basahin siguro to. So, balik tayo. Be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect. Inulit niyo ulit. Kasi mahalaga talaga yung scripture na yan. Eh. Amen. It talks about perfection. How can you be? How can you be when it's not my perfection? It's not your perfection. Hindi pala yung perfection natin. Kasi nobody's perfect kung pag-uusapan sa sarili natin. Kasi we made mistake. Minsan nag-i-slip tayo. Okay? Pero yung sinasabi dito na be there perfect, ay ano, in His perfection of His Word. Kaya mahalaga mga kapatid na nakikinig lagi tayo ng Sunday service ng mensahe. Kasi yun ang magpe-perfect sa atin katulad na to. Di ba? Hindi mape-perfect tayo sa sarili nating gawa. Nobody's perfect, tama yun. Pero be ye therefore perfect sa pamamagitan ng ano? His Word. Eh kung hindi tayo nakakarinig ng Word, shallow lang yung pag-attend natin tuwing Sunday, paano tayo mape-perfect sa Word? Kaya nga, that He choose you and you never choose Him. Pinili ka niya. Itinalaga ka ng Diyos. Amen. Young man, young woman, this morning, ngayong umaga, or you old man, ako, old man na ako. Mag-50 na ako. Next month. Diba? I'm going to 50 next month. Sabi niya, old man or woman who never been Christian. Ibig sabihin yung hindi pretended Christian, genuine Christian. God has continually knocked all your heart. Diba? Kaya meron pa rin tayo naririnig na mensahe. Kumakatok pa rin ang Diyos sa mga kabataan na hindi pa talaga tunay na Kristiyano. Kahit sa mga matatanda na hindi pa talaga tunay na Kristiyano, ang Diyos ay patuloy pa rin siyang kumakatok sa ating puso sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita. Amen? Kaya sabi niya, you might come in the end of the road. Di ba? Merong namatay yung artista sa TGIS, 51 years old lang. Bata pa. Mas mukhang bata pa nga itsura eh. Diba? But you have no joy. There will be stars around you to shine. I don't want to stand like that. I want to hear him say, gusto ko marinig na kapag natapos na yung aking buhay, ay merong magsasalita, well done, my good and faithful servant. Kaya sabi niya, shame on you Christians, yung mga borderline believer, pretended to be Christians, that call yourself Christians. Di ba nakakahiya? Christian ka. Ay, bakit nandito ka? Wala ka sa simbahan. Bakit hindi ka umaattend? Di ba mayroon kayong fellowship online na lang? Bakit wala ka? Eh kami pag Sabado talagang 24 hours eh. Kayo ilang linggo na, ilang oras lang sa Sunday. Tapos online na lang, hindi ka pa umaattend. Tapos Christians ka rin? Shame on you, Christian, that call yourself Christians and go around with worry. And if I go to church
Sabi niya, let me tell you, lift up your heads, straighten your chest. Use faith. Faith is the boss. And ito isa sa pinakamaganda na salita. Faith is the boss. Amen. Kaya kapag may mga pagsubok ka, ang boss natin, yung faith. May karamdaman ka, anong mga sakit yan, na mga nararamdaman natin, faith is the boss. Kaya magpipray ka. Ano man yung mga nararamdaman mo, physically, emotionally, faith is the boss. Faith has hairs on its chest, brother. Sabi niya, it's got big muscle. Parang ang faith daw isang malaking muscle. When it speaks, all the worries drop from the one side of the other. The devil say, you can just make it. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang gawin to. Amen? You are ashamed to testify. Diba? Ayaw mo mag-testify, ayaw mo magpasalamat kahit tinawag na yung pangalan mo. You are ashamed to testify. Kasi sabi natin, huwag kang tag-testimony. Di ba? May problema ka, may sakit ka, ang dami mong pangangailangan. Di ba? Huwag kang mag-testify kada linggo. Huwag ka rin umaten. Di ba? Yun ang sasabihin ni Satanas. Di ba? Doon ka na lang paglinggo, huwag kang umaten. Mas maganda pa, magtrabaho ka na lang, kikita ka pa. Mag-overtime ka na tuwing linggo, kikita ka pa. Kaysa umating ka dyan. Yan ang sasabihin ni Satanas. You are ashamed to testify. Pag umating ka naman, nahihiya ka na mag-testify. Kaya sabi niya, faith, rise up. Amen. Shut up, it got the floor. Faith takes the initiative. That's what we need today for every pilgrim in the land. Straighten up your head. Taas no, Pilipino. Okay? The Bible said, David said, when I was afraid, I walked with it, I trusted him. When I was afraid, then I trusted him. Amen. Diba? Kapag tayo nagkakaroon ng pangangamba, pag-aalinlangan, takot, diba? Ay pagkatiwalaan natin siya. Amen. Sa pamamagitan ng pananalangin, pananampalataya. Amen. Kaya si Pablo nga, makapatid, ayan o, wala siyang fear doon sa kamatayan. When Paul came down and said, Death, where is your sting? Sino yung takot mamatay ngayon? Kailangan magaya tayo ni Pablo. Amen. Hindi takot mamatay si Pablo. Amen. Amen. Eh sabi niya, Death, nasa iyong tibo? Diba? Grave, nasa ng iyong victory. Hindi takot mamatay si Pablo kasi alam niya, mga kapatid, siya ay hindi borderline believer. Siya ay tunay na Kristiyano. Siya ay may faith. Kaya, darating ang time, kaya din natin sabihin yan. Sino dito kayang sabihin na yan? Amen. Kaya lang basahin. Pero hindi pa natin siguro kayang tayuan yan. Kaya pa ba natin yan? Oy, Dad! Kaya ba natin yan? Si Pablo, kapatid, nakikipagkawayan. Nakikipaggitian. Kasi nga alam ni Pablo, amen, niya siya ay tunay na mananampalataya kay Kristo. Let's pray. Ayun na, tapos na. Anong oras na? Good. Eksakto. So, basahin natin yung prayer, no? Ito ay prayer na rin natin. Pero magko-closing prayer pa ako. Basahin ko lang yung prayer. Our Heavenly Father, we thank Thee this morning for Jesus. We thank Thee for the perfection of the gospel. Itong message na to, Amen. na naririnig natin every Sunday, perfection of the gospel. Para Para ma-perfect ang mga saints. Amen. Kaya ang mga mensahe na naririnig natin every Sunday, para ma-perfect tayo. Kasi sabi, be perfect. Therefore, be perfect as your Father is perfect. So, ang magpapa-perfect sa atin, ang mga mensaheng ito. Kasi nga, perfection of the gospel. For the perfecting, and eternal sovereignty of God's eternal spoken word. And according to His word, He called us and chose us in Him before the foundation of the world, predestination. And wrote our names before the foundation of the world, predestination. When God speaks a word, it's got to happen.
It just got to happen. Yours. And you spoke our names when you spoke His name. Sino yun? Si Jesus. Sabi niya, you spoke our names nung salitain mo yung pangalan, yung iyong pangalan, yung kanyang pangalan. You choose us with Him, si Jesus, Jesus Christ, yung Word, in John 1:1, before the foundation of the world. So there's nothing we can say we could do, Lord. It's not in mankind. There's nothing we can boast on or brag on. The only thing we say is, God, thank you for your grace. Thank you for your mercy, Lord. Seeing that we were aliens, but now Thou hast perfected us with the perfect sacrifice that we stand in. Oh God, si Jesus Christ, perfect sacrifice. Stand in Him today as we move on. Thanking you, Father, for this thing. Kita nyo, kahit prayer, may Godhead. Merong Father, merong Son, may na binabanggit dyan. Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid, na naunawaan natin perfect understanding ng Godhead explained. Amen. At tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat Lord sa iyong biyaya sa mga mensaheng ito. Nawa Lord ay may sigit naming naunawaan, nagbigay sa amin ng kaunawaan. Masalang tayo, mapagbulay-bulay kami sa aming mga pananampalataya at makita namin na kailangan na humakbang mula sa shadow worshiper papunta sa perfection worshiper. Sa real image ba, Panginoon. Kaya salamat sa Lord sa mensaheng ito na inakala namin ay mga munting mensahe lang. Pagkos ito pala ay may nakapaloob na mga kapahayagan upang magpalago sa aming mga pananampalataya. Salamat sa Lord sa message na to na Lamb's Book of Life at pinakita mo sa amin na kami kailangan namin humakbang Lord sa perfection. Tawarin mo kami Panginoon sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kakulangan sa iyo. At salamat Lord sa pulpito na narinig namin ang mga salitang ito. Darating ang time Lord na magkakaroon ng famine in the land. At maging Lord sa salita Lord ay magkakaroon ng tagutom. Pero Lord, biniyayaan mo kami ng mga mensahe every Sunday na marinig namin at makorek namin ang aming mga pagkukulang sa iyo. Dakilang Ama, patawarin mo kami, kahabagan mo kami at dalangin ang imuting lingkod sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya na may mga pagsubok, especially sa kalusugan. Ang divine healing Lord ay kiniklaim namin at sinasampalatayahan gaya ng sampalataya namin Lord sa iyong mensahe. Maraming salamat Lord sa mga kagalingan, sa mga pagsubok na ilaan mo sa amin upang lalong tumibay ang aming pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, daking Ama, sa mga salita, sa mga pagsubok, sa mga biyaya mo sa amin, sa mga napapanagumpayan namin ng mga pagkukulang namin Lord. Patuloy mo kami pagpalaya at kahabagan ang bawat pamilya dito sa TNT, i-bless mo sila at ikaw ang patuloy siyang mag-ingat sa araw-araw hanggang dumating uli ang another Sunday Lord na muli magkakatipon-tipon kami upang makinig sa iyong salita. Ito sa magdalangin namin sa iyo, dakilang Ama, in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. God bless you all. At kita-kita ulit tayo sa next Sunday. God bless you. Brother Felix and family, God bless you. Brother Joel, nawala yung wifi ni Brother Joel. Nandiyan pa ba? Nawala si Brother Joel, no? Wifi problem, no? Honorio family, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Diba? Tolentino family, God bless. Diba? At God bless lahat dito sa Antipolo. Sino pang hindi nabanggit? Sino absent? Marami absent. Okay, so hindi na talaga na papakinggan. Sana may marinig nila recording.